Praise God. Glory be to God. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa hapon na ini. No, sa ulo kita, mga kapatid, sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus dito sa cross sa bundok ng Kalbaryo, no? Usa na lang kapulong ang atong pagapamalandungan, no? Ang ikapitong pulong nga gisulti sa atong Ginoo bago siya mamatay dito sa cross sa bundok ng Kalbaryo. Kay ang una kanina nga pulong, no, gindala ni Pastor Alan, no? Una gipamulong sa Ginoo, ingon niya, amahan, pasayloa sila. Kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Yan. Praise God, no? Mao ka ng una nga pamulong sa atong Ginoo dito sa cross sa bundok sa Kalbaryo. Kita usa mag-ampok. Kanimo Dios nga labing gamhanan sa tanan. Padayon ka namo Dios ginaday ug ginapasalamatan tungod ikaw o Dios maayod sa among kinabuhi. Salamat sa imong dakong gugma ug kaluoy sa matag usa ka namo nga nagresulta kini sa kaluwasan sa among mga tanan. Salamat ipadala nimo imong bugtong anak nga si Kristo Jesus o gituman gayud niya ang imong gisugo nga kami pagaluwason. Natapos ang iyang misyon din sa kalibutan. Namatay siya doon sa cross. Ihalad niya ang iyang kinabuhi diya kanimo amahan para kami matubos sa kasalanan. Salamat kayo sa imong dakong gugmong kaluoy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Okay mga igsoon, no? Sa nainom ko na kanina, no, usa na lang kapulong ang ato pamalandungan, no, ang ikapitong pulong. Pero mula sa una hantod sa ikauno, elaborate na kini mga isuon. Dalay ko ng Diyos. No, sa Lucas 23:34, ingon dire, unya mingon si Jesus amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Yan. Sang si Kristo Jesus na nasa cross, nagabitay sa dito, kagilansang siya, mao kining unang pulong nga nagawa sa iyang baba. Unsa ingon niya? Amahan, pasayloa sila. Kay wa sila mahibalo sa ilang gibuhat. Una ang pasayloon, kadtong inosente, no? Kadtong inosente. Nga wa sa nakahibalo nga iyang gibuhat sayop di ay mga kaisunan. May kapasayloan to siya. Pero ang nakahibaw nga kasayop ang o kuanon pa kanang buhaton pa wa na kapasayloan. Tinuyo nga sala, no? Sa Hebreo sa 10:27, 10:26 Hebreo ingon dire, kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala human kita makahibalo sa kamaturan. Yan. Mga kaisutan. Kung nakahibalo ka na sa kamaturan, kahibalo ka na sayo, tuyoon pagayod nimo, wala na ihalag ni sakripisyo. Wala na Kristo nga ilansang dito sa krus. Kausa lang sa ilansang. Mga kaisutan. Oo. Ang una, kapasayloon, nga sa kasalanan, kadtong inosente. Oo. Wasa na sayod nga kung ay sayo. Ay wa mo sila nga sayod, nga nila di ay gilansang sa krus, mao na to ang manluluwas ang Kristo. Mga isuon. Yan. Ikaduwa nga pasayloon sa kasalanan kadtong makahibalupod magpasaylo. O kabalo ka pud magpasaylo, kung mangayo ka pasaylo sa aman, pasayloon ka. Kay kabalo ka magpasaylo, mga kaigsunan. Pero kung dili ka makahibalo magpasaylo, adi ka po pasayloon, no? Tanaw nato no sa Mateo sa 6 14 hanggang sa 15. Dalay ko ng Diyos. Mo ko ni sulti, pasahon nato, no? 14 hanggang 15. Kay kung inyong pasayloon
ang nakasala sa inyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga ato sa langit. 15. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga ato sa langit. Yan. Ikaduha nga pasayloon sa Dios kadtong makahibalupon magpasaylo. Makaisunan. Dalahi ko ng Ginoo. O kay ikatulo nga pasayloon sa Dios kadtong naghinulsol. Yan, kadtong naghinulsol. Kanang giako yang sala. Oo, nag-amin siya. No? Katong nag-ingon niya, ako usang ka makasasala. Si Pablo, halimbawa, ingon ni Pablo, ako ang pinakadautan kanila. Oo. Bawo, kahibalo siya, nga nagkasala sa Diyos. Siya pinakadautan. Busa, naghinulsol siya, maisuot. Yan, yung pagsulti dito nga, amahan pasayloon mo sila, kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat, gipangayo ni Kristo sa amahan, nga kadtong nagbuhat kaniya, mga isuon, nga gilansan sa krus, pasayloon kadto. Dalay ko rin. Karon na pinamahan na sa amahan, no? Nga kung kinsa ang mangayog pasaylo, pasayloon. Dalay ko ang Diyos, mga isunan. Yan. Mao ka na, no? Una, nga pasayloon, kadtong nagbuhat o sayop, ngawa niya ni bawaan, nga sayop may buhat. Parang inusinti siya, makisunan. Pangadua, nga pasayloon, kadtong makabalupod pasaylo. Ikatulo, nga pasayloon, kadtong naghinulsol sa ilang makasalaanan ug nagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Makisunan. Dalay ko ng Diyos. Yan. Sa buhat 2:38, giklaro din nga ang pasayloon, mga isuon, kadto ang naghinulsol o nagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa buhat 2, atong basahan mga isuon, sa buhat, sa 2:38, mo kining sulti. No, dalay ko ng Diyos sa pulong sa Ginoo. Praise God. Ingon diri unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. No, ikatatlo nga pasayloon kadtong naghinulsol sa iyang kasalanan ug nagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, mga kaisunan. Dalay ko ng Diyos. Wa man sila nagsubay sa kasulatan. Ilahaman to. Oo. Basta kita, nagsubay kita sa kasulatan. Muna nga ingon ni Kristo, yagin palabi ninyo ang pagtulunan sa tao kaysa sa pulong sa Diyos. Pagtulunan sa Diyos. Oo. Palubi nila. Magsuot. Praise God. Glory be to God. Yan. Oo, dalay ko ng Ginoo, no? Sa mga pulong sa Diyos. Karon mga igsuon, kinahanglan gayud ang kapasayloan sa sala. Kay kung dili mapasaylo ang atong sala, kag mamatay kita, may kabayaran ang kasalanan. Unsa kabayaran sa kasalanan? Kanang kaduang kamatayon, impierno na ihulog ka, no? Sa dagat-dagatang apoy. Linaw nga kalayo. Kaingon sa Roma 3:20, sa Roma sa 6:23, ang kasalanan may bayad. Oo, no? Dalay ko ng Diyos, no? May bayad ang kasalanan sa tao. Karon kung dili mapasaylo ang kasalanan sa tao, mga igsuonan, dili pasaylo sa Dios, bayaran niya iyang sala. Oo. Roma 6:23. No? Anong kabayaran sa kasalanan? Kamatayon. Ingon diri kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Unsa ang bayad sa sala? Kamatayon. Unsa kining kamatayon kabayaran sa kasalanan? Ang tawo mamatay sa pisikal bayad na? Dili pa.
Nga naman, kay may duwang kamatayon ang gisgutan sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, dili ka mo mahadlok na itong patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Yan, oo. Ang pisikal na kamatayan, dili kadlukan. Kung sa kadlukan kamatayan, yung spiritual kamatayon, kung sa kanasa, ikaduwang kamatayon. Nakasunod. Dalay ko ng Diyos, no? Yan. Sa Mateo 10:27 o 28 mga igsunan, mo kining sulti o. Nga ang kamatayon sa pisikal dili paghadlukan. Ang kahadlukan kanang kamatayong espiritual. Dalay ko ng Ginoo. Ingon diri o. 10:28. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok ki Hinuon ninyo ang Dios nga magalaglag sa inyong lawas o kalag dito sa impierno. Makasunan. No kay duwa kamatayon no? Dili kahadlokan ang mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Ikaduwang kamatayon. Makasunan. Unsa kini ikaduwang kamatayon nga kabayaran sa kasalaanan sa tawo kay kundi siya mapasaylo sa iyang sala, bayaran niya iyang kasalaanan, gitawag kini nga ikaduwang kamatayon. Sa gipadayag sa 20 sa 14, unya gitagbong ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduwang kamatayon. Yan. Ang kabayaran sa kasalanan sa tao nga kamatayon, yung ikaduwang kamatayon. Unsa man to? Itambok sa linaw nga kalayo. Impierno. Kinahanglan ang tao bago mamatay, makahindulful siya sa iyang kasalanan. Mapasaylo sa Dios ang iyang sala, mga isuo. Dalaygon ang atong Ginoo. Kay kung dili mapasaylo sa Dios ang kasalanan sa tao, kay wa man siya nangayo o kapasayloan siyang sala, bayaran niya ang iyang kasalanan. Unsang bayad? Ikaduwang kamatayon, ang linaw na kalayo. Sa Tagalog, dagat-dagatang apoy. Dalay ko ng Diyos. Pero kay gipangayo na sa atong Ginoo kapasayloan siyang amahan, no? Kung kinsang tawo nakasala o mangayo kapasayloan sa iyang kasalaanan sa Dios, musunod siya sa Ginoo, pasayloon ang iyang sala. Dalay ko ng Diyos. Busa pagingon niya amahan, pasayloa sila, kay wa sila nakahibalo silang gibuhat, ang kapasayloan nakariti na. Maso, dalay ko ang aton nga Dios. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Karon mo ato naman kita sa ikaduwa. Makisuna, no? Nagmensahe ni ini si Pastor Danny kanina mga isuon. Kadtong ingon ni Kristo, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. No? May naa paraiso nga adtuan. Unsa kining paraiso? Kana ay lugar. Lugar na sang paraiso. Og diya sa paraiso, naa diya ang kaharian sa Dios. Maiso. Dalay ko ng Ginoo, makaiso. Yeah. Kani sa Lucas sa 23, no? Lucas 23 sa 42 hantod sa 43 mga igsuon mao kining sulti. Pero ang kaagi sini, no, tatlo sila ang nalansang sa krus. Ang usa GBI ang Ginoo. Ingon niya, kung ikaw ang Kristo, luwas na kaugalingom o kami. Wa sa nagatuo kay Kristo. Kaya kung gatuo to siya, di sa maingon, kung ikaw ang Kristo, luwas na kaugalingom o kami. Kaso wala ito gatuo sa Kristo to. Pero isaway siya sa iyang kauban, nga nalansang man siya dito sa krus. Ingon niya, ikaw, wa kayo kadlok sa Diyos. Kita gisulutan ni ining mong silot, kay sigo kini sa atong gibuhat, kini siya way sana. Gidipinsa niya ang atong Ginoo, nga ang Ginoong Isus way sana. Kung tinuod man nga way sa sala, mga igsuon. Pero nga nung gilansan siya way sa sala, kay ginako niya atong makasalanan. Dalay ko ng Diyos. Dili ko iya sala sa mga tao, mga igsuon. Praise God. Dalay ko ng Ginoo. Mo kini sulti o. Og miingon siya, Jesus, hinong dumi ako. No?
Ug miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Yan. Ang ipangayo sa usa ka makasasala nga nalansang parehas niya sa cross, hinumduman siya kung maghari na ang Ginoo. Muting nun, dili pa kalimutan. Hinumduman, mga kaisunan. Anong sagot sa Ginoo? Anong tubag niya? Ingon niya, miingon si Jesus kaniya, sultian ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka na ako. Makasunan. Dalay ko ng Diyos. Oo. Nya, adto ka, karong adlaw, uban ka na ako sa paraiso. Maisuron. Ang espiritu siguro, no? Ang espiritu, kay patay naman to, espiritu naman to. Bakit yun na? Oo. Kaysa pag punta ni Kristo dito sa mga patay, ginukuan niyang mga walihan niyang mga espiritu. Mga kaisuunan. Mga espiritu nga nabilanggo. Mga espiritu nga nabihag. Mga kaisuunan. Dalay ko na Ginoo. Pero may talata sa Episo, nga sa pagkayab niya sa mga langit, gidalay ang mga bihag. Mga kaisuunan. No, dalay ko ng Ginoo sa mga pulong niya. Praise God. Glory be to God. Tanaw namin nato sa Episo 4:30. Kaya nanaog siya sa kababa. No? Iwalihan niya itong mga espiritu, mga bihag, nga na priso. Oo. Oo. Sa Episo 4 City, basaw dali. Mga igsuon, no? Tanaw na lang dali. Mga igsuon. 4 City. 4 City ba? Dalahay ko ng Ginoo. Sa 9. Kung sa may ikapasabot sa giingon, pagkayab niya, nagpasabot kini, nga mikunsad una siya, ngadto sa kahilagman sa yuta. Busa siya, nga mukunsad, maura usab, maura usab ang mikayab sa ilo sa kalangitan. Aron lukbo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Yatras ng pagbasta. Sa umpisa tabi sa 6. City, no? Ang matag usa kanato gihatagan o gasa sumala sa kabubot-o ni Kristo. Nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kaytas-an, nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Pagkayab niya kung kaytas-an, nagdala siya og daghang mga bihag. Mga igsoon. Wa ta kabalo ko katong mga kontradikta mo po ni. Oo. Mga igsoon. Ingon ni Kristo kung wala pa'y nakasaka nga tao sa langit, yung physical. Physical. O physical kaya ang pagsaka ni Kristo sa langit, physical may lawas kay. Mga igsoon, wala pa'y tao nga nakasaka gawa sa nanaog ikan sa langit. Oo, no? Pero sa physical siguro, sa tao, agit may kaabot sa langit. Wala yun. Oo, tao. Pero kung sa espiritu siguro, kaya ang espiritu mo balik man sa Diyos. Oo. Kayon sa Ecclesiastes 12:7, ang atong lawat, gikan sa abog, mo balik sa abog, kung ang espiritu, gikan sa Diyos, mo balik sa Diyos. Mga kaisunan. Mabalik sa Diyos, oo. Yan. Oo. Nagdalay ko ng Diyos. Pero wak ka nasayod kung unsa gyud kini, may suot. Yan, basta may saad. No, may saad. Marjon. Ang saad karong adlaw, di pud ko nagpasabot nga karong dayon.
Kay ang adlaw sa Ginoo, Sama sa usa ka usa lang ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo sa tawo. Adlaw. sa Ginoo na dili. Oo, sa Ginoo. Ang ipasupot niini, nga karon dayon, ang isa ka adlaw kasi sa Ginoo, usa ka libo mga isuon. Sama sa usa. Karon sa pagkabanhaw, bulahan ang maapil sa unang pagkabanhaw. So usa ka libo, maghahari sila usa ka libo ka tuig, mga kaisunan. Oo, dalay ko ng Diyos, no? Tanaw na to. Sa pahayag, sa 20 sa 5 hangtod sa 6, mo panisulti, no? Wala mabanhaw ang ubang mga patay. Hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig. Yan. Mao kini ang unang pagkabanhaw. 4 to kanina, no? 24. Diri na kita sa kuat. Wala mabanhaw o tama 5, 25. Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig. Mao kini ang unang pagkabanhaw. Bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduwang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios ug ni Kristo ug maghari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Pagkalipas sa usa ka libo ka tuig, nabanhaw ang mga patay. Bulahan ang unang nabanhaw, mga isuon. Pero pag ay sa usa ka libo ka tuig, ang ubang patay wala pa nabanhaw. Yani bulahan ang naapil sa unang pagkabanhaw, mga kasunan. Dala na itong kuwan, dala na ito ang kawatan, itong nalansang sa krus. Nabanhaw to, kauban ng Kristo. Magahari sila, usa ka libo ka tuig. Kita, apil na sila, mga kasunan. Kaya kung ang Ginoo madugay pa, mamatay pa kita. Pero mahiapil kita sa unang pagkabanhaw. Magahari kita o usa ka libo ka tuig. Uban si Kristo. No? Dito kita magapuyo sa paraiso. Oo. Pag ingon nila, musakat sa ikatasan, lumampas pa sa langit. Sa ikatlong langit siya kasi. Miyad to. No, balikan naman ito, no? Lumampas siya sa langit. Lilampasan niya ang unang langit o ang ikaduwang langit. Maisuon. Ako katong napasaylo lang, no? Tanaw na binato liman. Ingon diri mo. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa. Sumala sa kabubot o ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa katasan, nagdala siya daghang mga bihag. O gihatagan niya mga gasa ang mga tawo. Sa may pasabot sa giingong pagkayab niya. Nagpasabot kini nga may kunsad una siya ngadto sa kinahilagman sa yuta. Busa siya may kunsad maura usab ang mikayab sa ilog sa kalangitan. Mikayab sa ilog sa kalangitan, no? Ano sa ilog ni siya? Mga isuon. Ay sa Biblia may unang langit, kaduwang langit, may katlong langit. Dito siguro sa ikatlong langit. Kung sa ilog pa man sa kalangitan. Oo. Dalay ko ng Diyos. O ang paraiso sa Diyos at tuloy dito sa ikatlong langit. Wala din sa yuta. Mga kaisuon. Sa Jehova, adi sa. Oo. No? Yan. Dalay ko ng Diyos. Oo. Oo. Dili na nigor mahimo paraiso sa yuta ay sunugon man ini. Oo. Yung bagong yuta o bagong langit. Oo, dito na na. Oo, bagong langit o bagong yuta, ang magapuyo dito may kaluwasan. Oo, kadtong nagtuo sa atong Ginoong Hesus. Oo. Dalay ko ng Ginoo, mga isuon. Oo. Praise God, no? Yan. Sa unang Korinto, may gisulti din si Pablo,
Pero wa sa kasabot kung sa lawas ini. Ikaduha ko rin to. Oo, kung sa lawas kini, o pananawa na niya, Diyos lang masayo. Wala isa na specific na tawo nga may lawas niya ato dito sa langit. No? Hindi na sigurado. So, sigurado, bisyon ko no. Bisyo. Yan, tanaw ta ha. Ikado Korintos, 12. Una ako naton sa uno. Bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayud ako. Gisgutan ko ang mahitungod sa mga pananawon o sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristiyano. 14 na katuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatlong langit. Ambot kung gibayaw ba gayud siya o pananawon ba lamang. Nawala isa isang specific no nga amo ito nagpaambot siya Yan. Pananawon ba lamang. Kadto ang Dios ray na nasayon. Subliyon ko na sayon ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Apan wala lagi ako masayon kun sa lawas bagayod niya ang ibayaw o usaba lamang kadto kapadan-awon nga ang Dios ray nasayon. Yan, di sa sigurado. Sa English, maayo pagka Oo. translate sa English. Oo. Dalay mo ng Diyos, mga igsoon. Praise God. Glory be to God. Kung sa ingon din ang pastor sa English? I know that this man was snatched to paradise again. I didn't know whether this actually happened or whether it was a vision. Oo, vision pananawon. Only God knows. Oo. Ang Diyos lang ang nasayon. Wala siya nagsulti nga specific yun, no? Tawong may lawas nga nagkaagto dito. Hindi siya sigurado. Makinisap sigurado mga isona. O isa lang ka pananawon. Dalay ko ng Diyos. Gani, mayroong paraiso. No? Makining paraiso, mga isuon, giandam kini sa aton Ginoo, dili lang kadtong na lang sa krus. Kundi tanan nga nagtuo kanya. Kita ang isaaran nga moadto sa paraiso. Kana ko ng paraiso, tahong kaayo na, mga isuon. Ang mga scientist, dili mo tuo langit. Dili po sila mo tuo impirno, mga isunan. Pero sa nang imbento sila sa kamera, nga layo kaayo makaisunan ang maabot. Nakita nila ang usa ka lugar nga walay tupong dinhi sa yuta. Dito na sila nagtuo nga may langit. Makaisunan. Amen. Praise God. Di po sila mo tuo may impierno. Nagkalot sila sa pinakalaw nga kalot makaisunan. O gibutangan dito makaisunan sang udyo. Dito nila nabati nga may mga tao dito nga naga-ugayon. No? Nangyayo og tabang. Makaisunan. Nagtuon na sila mga impyerno. Kasi mga scientists, to see is to believe. Hindi sila magtuo kung hindi makita Mga kaisunan, grabe. Praise God. So, tinuod kayo kini ang saad sa Ginoo, mga kaisunan. No? Nga, adunay giandam nga paraiso. Kinsa giandaman? Kadtong nagtuo. Kaingon niya, Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Nagtuo sa Ginoo ka. Pero isa, kay wa nagtuo, wala to saad nga dadon sa paraiso. Lahi ang ilang atuan. Mga kaisunan. Oo, sigurado impyerno to. Oo. Kay wa man sa mutuo. Mga kaisunan, dalay ko ng Diyos sa mga pulong sa inyo. Gani ingon ni Kristo, karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso, ginsaaran siya sa Ginoo. Pero gani, ang usa ka adlaw sa Ginoo, sa kuno, usa ka libo katuig sa tawo. Hindi sa tao basta. Ha? Hindi sa tao yan. Ang usa ka adlaw, Sama na siya sa kalibo katuig. Hindi na sa tao sa iya. ang usa ka adlaw, Sama sa no? kalibo. Sama sa usa ka libo katuig. Baka isunan. Kung atong balon nga ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw naton, makaisunan, usa ka ato ka adlaw,
Usa ka libo sa Ginoo. Dili mo na tayo ka-apply basta. Oo. Dili po. Kaya Oo. yaman na nga kahimtang. Iya mang isulti, no? Dili mo na sa tao Oo. kahimtang. Sige. Yan. Paano magiging maayo? Oo. Sa Ginoo. Oo. Sa Ginoo ang usa ka adlaw Sama sa usa ka libo. Sa iya. Oo, sa iyan siya. Dili nato maabot na makaisunan. Dalay ko ng Ginoo. Presyan ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. Dalay ko ng Dios makaisunan. Okay. Yan. Muna ikaduha, naging pamulong si Ginoo. Dili naman kita sa ikatulo makaisunan. Nagmisay kanina ini si Sister Piling, no? Nga ingon sa Ginoo, babayi ania ang imong anak. Anak ania ang imong ina. Dalay ko ng Diyos, mga isunan. No, basahan natin no, sa Juan. Sa Juan 19, sa 26, hantod gayud sa 27, mga isuon. Dalay ko ng Diyos. Kung dini, may gitugyan. No? Bag-o ang atong Ginoong Hesus nga mamatay dito sa cross, gintugyan niya ang iyang inahan sa iyang alagad. Mga kaigsuonan. Praise God, may pagtugyan. Tanaw nato, no? 26 sa 19, 26 o 27, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang minahal nga nagbarog dito miingon siya sa iyang inahan, babaye, siya ang imong anak. O miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron dito na magpuyok sa ilang balay. Iampon niya. No? Gindala sang tinun-an si Maria sa iyang balay. Dito na gipapuyok mga isuon. Karon nga no sa tinun-an man ni Kristo, gibilin ang iyang inahan. Kay siya may naaman siya mga igsuon. Wala ba yung kaya magsuon? Oo. Naa, may igsuon siya nga lalaki, may igsuon siya nga babae. Mga igsuon. Kay isang nataw na si Kristo, si Maria, nagbalik, virgin pa rin ako, si Maria. Mga igsuon. Karon, pag-asawa na nila ni Jose, kaya nag-asawahin na sila, may anak sila, lalaki, babae. May igsuon si Kristo sa unod. O may igsuon si Kristo sa unod. Oo, may igsuon sa unod. Kaso ang igsuon ni Kristo, dili tumuluo. Kung ibilin niya ang iyang inahan sa iyang mga igsuon, si Maria dili makaalagad sa Diyos. Kaya ang igsuon, dili tumuluo, mga igsuon. Moto nga dito niya gitugyan sa iyang alagad. No? Sa Juan, sa City 5, ang mga igsuon ni Kristo dili tumulo, dili nagtuo sa iya. May igsuon sa unod, no? Ingon diri oh. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mo tuo kaniya. Wala mo tuo. Karon kung dito niya ibilin si Maria sa iyang igsuon nga dili tumulo, aw dili ka alagad si Maria. Ay dito yung ibilin siyang alagad nga si Juan. Juan di Bilabid. Mga igsuon. Kung di asa ang mga apostolis, si Maria, uban-uban to. Uban-uban to. Padayon siya makalaga. Oo, padayon siya nag-alagad. Kung mag-ampo ang mga apostolis, ampo po si Maria. Mga kaisunan, no? Dalay ko ng Ginoo. Tanaw nato na sa buhat 1. Buhat sa 1 sa 13. Hantod sa 15 mga isuon. Mga kanisulti o. Buhat sa 1, 1:13 hantod sa 15. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Santiago,
si Mateo, si Santiago, ang anak ni Alpio, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago, nagtigom kanunay aron magampo uban usab kanila nga mga babaye ug si Maria nga inahan ni Hesus o ang iyang mga igsoong lalaki. Na-convert na. No? Sang ibilin ni Kristo ang iyang inahan sa iyang alagad, ang iyang mga igsoon nag-alagan po sa Ginoo. Kay kung asa tong ilang inahan, uban po sila dito. Mga kaigsoonan, uban po sila inahan. Ay nag-alagan ng ilang mga inahan, nag-alagan po ang iyang mga anak. Dalay ko ng Ginoo, mga kaigsoonan. Dalay ko ng Diyos. O si Pedro nagmensahe. Bago sila mag-ampo, nag-debusyon sila, nagmensahe ko sa si Pedro. Kung sa mensahe mo kanyo. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitagna mitungod kang Judas nga mitultol sa mga tawo nga nagdakop kang Hesus. Yan. Si Judas usa kasakop niini sa atong pundok kay napili man siya aron may apil sa atong buluhaton. Nagmensahe si Pedro, mga kaigsuonan. Dalay ko ng Diyos. Karon sa pagtugyan ni Kristo sa iyang inahan sa alagad, nakapangalaga si Maria. Bisan gitawag niyang inahan babae. Kaya nasayot man si Kristo, hindi niya talaga inahan si Maria. Ginhimo lang sa kasangkapan. Oo. Lalang sa Espiritu Santo to. Di gito nga iyahan, makaisunan. Kay wala pa man to sila na kasal ni Jose. No? Sa panahon sa mga Hudyo, kung ang usa ka babae nga magmabdos nga dili pa nakasal, dagon sa plaza na habuyon sa bato hangtod mamatay. Oo. Oo. Di kay matarong siya nga tawo, mulakaw na lang sa salayo, mga kaisunan, no? Di siya mananghit. Pero samtang pamlandong siya, ingon sa angel, ayaw pagbayais Maria. Kaya ka nang sa bakla lang sa Espiritu Santo. Di dawat na si Maria, mga kaisunan. Oo. Buksan, dalay ko ng Ginoo, mga kaisunan. Kato gibasa kita sa Lucas sa 2:41 sa Pakubos, kahit sila sa Jerusalem, tuig-tuig eh. No, kasaulugan sa pasaylo na, tuig-tuig na siya. Muna karoon natin buhaton sa gabi, kasaulugan. Mga kaisunan, communion kita. No, dalay ko ng Diyos. Ayan. Nagpabilin siya. No? So yung pagpabilin, ginpangita siya maginikanan, wag siya kita. Kiti. Pilang adlaw sa ipangita, 3 adlaw. Anak, nga maghibuhat mang kinikanan mo. Nahibulong kami, pangita sa imo ni Papa mo. Nga nangita mong panako mo, baka mo nasayog, nga kinahanglan ako mupuyo sa balay sa akong amahan. Wala sila kasabot. Di ba yung nakasabot mo isuon? Yan, no? Dalag ko na yun. Ganit, sa matag pulong sa Ginoo, mga isuon, may kahulugan. Oo. Babayi, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Kaya ang tinuod nga inahan, kanang inahan sa Ginoo. Oo. Kaya ang tinuod nga anak, kanang anak na sa Ginoo, makaisunan. Dalay ko ng Diyos. Oo. Dalay ko ng Diyos, makaisunan. Praise God. Glory be to God. Gani, gitugyan niya sa iyang alagad para maka-alagad si Maria. Kung tinuod kayo, nag-alagad si Maria. Makaisunan. Dalay ko ng Ginoo. Praise the Lord. Oo. Tagay ko gani. Praise the Lord. No? Yan. Praise God. Wala pa ako nakaabot sa ikalima nga ginauhaw ako, nauhaw na ako. Yan ang ayaw akong tubig. Mga kaisunan, nauhaw ako.
Tagaan ko ni Mrs. Tubig. Kung si Kristo nga nagsulti, di uhaw ako. Dili tubig ang ipainom siya. Oo, karon mamaya. Paano nato ina? Dahil pa kita sa ikaupat, makaisunan. Oo, dalay ko ng Diyos, no? Sa ikaupat, makaisunan, nagbinsay kanina si Pastor Ana, maisuot. Dalay ko ng Diyos. Aton ini-elaborate. Sa Mateo 27, 45 hangtod sa 46, na mo pinsulti, may mo sa sorry. Ngayon, Pastor, dito sa Tuwayan ay kikatagan din hagat o tubig bugan. Thank you. Praise the Lord. Sa Mateo 27:45, mo pinsulti din no? Sa pagkaugtong tutok, mitabon sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. O sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, ilay lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibayaan mo ako. Yan, dalay ko ng Diyos. Mga kaisunan, unsay pasabot unsang gibiya, kay ang amahan, no, nagauban sila. Mga isuod. Ngayon ni Kristo, wa ba kamukha sayod? Yang amahan na akanako, o ako na sa amahan, uban sila. O, ay biyaan na siya sa amahan. Ang Espiritu Sama, wala na siya. Biyaan sa mga kaisunan. Siya na lang usa, mga isuod. Dalay ko ng Diyos, no? Sa pulong sa Ginoo. Praise God. Ngayon, ingon din ugtong tutok. Mitabon ang tatibok yuta ang kangitngit nga bulong 3 ka oras. Pagka alas 12 sa udto, nagdulong ang langit. Nga naman. Oo, nagdulong ang langit. Mga isuon. Mula hantod alas 12, gikan alas 12, padto alas 3, 3 ka oras nagdulong. Nga naman, kay mao kining katumanan sa gisulti niya sa daang tugon, mga isuod, mo kining ilhanan, nga ginkuha na. Ingon sa mga tao, kadugay, ano sa amang kini matapos? Oo. Para makabaligya na kami sang amon trigo, dayaon namon ang kiluhan. Mga kaisudan, ang pagdaya sa kaliwan, sa una pa ini, no? Grabe yun. Tanawan natin sa Lucas, no? Lucas 8. Yan. Sa Lucas, Amos, mga isuod. Dalay ko ng Diyos. Sa Amos 8:5. Tanawon nato. Ingon diri Nag-ingon nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagtapos sa balaan nga adlaw. Aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus matapos ang adlaw ipapahulay. Aron makapamaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo liini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan. Ug ubson ang timbangan aron makalimbong sa pumapalit. Grabe mga kaisunan. Ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. O paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Kanong sa apa ko na matapos, mga kaisunan? Anong tubag sa Ginoo? Mga isuon, sa 9, anong tubag niya sa mga tao sa Israel? Niadtong adlaw musalop pasalupon ko ang adlaw bisag udto pa. O pangitngiton ko
ang kalibutan sa adlawng dako. Ako ang Ginoo, nag-ingon niini. Gani sang si Kristo gilansan sa cross, mga igsuon, no, mga alas 12 ang takna sa udto, nagdulong, nagngit-ngit ang tibuok yuta. Mga igsuon. Gani sa Amos, natuman kadtong gitagna. Ang Ginoo nag-ingon, nga pangit-ngiton to. Nagngit-ngit talaga. Mga igsuon. No? Dito ang basihan. Nga gituman sa Ginoo ang ilang ipangayo. Gani makabaligya na sila oh. Mahal nga presyo. Baklo ni sa bratong presyo, ibaligya nilang presyo mahal. O dayaon nilang kiluhan. Dalak sa maso. Dalay ko na. Amos na to. Amos 8. 8:5 hantod sa ibi. Mangso na. Yan. Oh. Dalay ko ng Diyos. Karon, ingon ni Kristo, Diyos ko, nganong gibayaan mo ako. O sa ugot pinipagbayaan, magkauban sila. Makaisuon. Kakawat na ha? Sa ingon diri sa balaan na kasulatan ng isuon, no? Dalay ko ng Diyos. Mo kini ang sulti din sa pulong sa Ginoo sa Juan 14:10 may isuon. Juan 14:10. Na mo pa ni sulti oh. Yan. Ibi mag-uban sila eh. Makisunan. Juan 14:10. Juan 14:10. Yan, ingon diri oh. Praise God. No? Wala ka ba mo tuo Pilipi nga ako anaa sa amahan o ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingon buduhaton. Yan. Na ang amahan na akan niya. Iyon niya, nga no gibayaan mo ko? Gibayaan siya. Siya na lang usap. Mga kaisunan. Kaya amahan di pwede pa ako sa krus. Kaya wala sa nagpakatao, espiritu siya eh. Moto gibayaan siya. Mga kaisunan. Oo. Kaysa Juan, sa 6:18, ingon ni Kristo, wala akong nag-inusara. Pero niadtong panahon na magilansan sa cross, nag-inusara na lang siya. Moto ingon niya, umano gibayaan mo ako? Mga kaisunan. Yan, no? Tanawan nato na. Oo, sa Juan 6, mo sulti oh. 6:16 hantod sa 18. 6:16 hantod 18, mo sulti oh. 8:16 hantod sa 18. Yan. Mo kining sulti sa pulong sa Ginoo. Apan kun maghukom ako, husto gayud ang hukom, ang akong hukom. Kay dili man ako kurang usa ang maghukom. Kung dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duwa ka saksi magtugyan magkauyon tinuod ang ilang gisulti. Ako nagasaksi bahin sa akong kaugalingon o ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. So sabi ko yan, dili ako nag-inusara. Kasama niyang amahan. Pero niya nang higayuna, gilansan sa cross, siya na lang usap, inusara siya. Yan, no, gibayaan mo. Makaiso. Dalahin ko ng Ginoo. Makaiso. Praise God. Glory be to God. No? Oo. Mga igsoon. Si Kristo lang kay nagpakatao. So, siya lang tumalansang nag-inusara siya sa cross. O, milawas siya. Mga igsoon. Dali, salamat sa Ginoo. Pero nga no, gitawag niya, nga Diyos ko. Diyos ko. Mga kaisuunan.
Yan. Sa ilang higayunan, itawi ang Diyos ko, Diyos ko. Wala sa nagsulti, amahan ko. Diyos ko, Diyos ko. Kaya ingon ni Kristo, ingon ni Kristo, may suod, ang akong amahan, inyo amahan. Ang akong Diyos, inyo Diyos. Yan, mga isunan. Diyos yung Japon naman. Bisan anak na sa Diyos, Diyos yung sige hapon amahan. Kaya pa rin sa Diyos eh. Oo. No? Tanaw natin. Mga isuon sa pulong sa aton nga Ginoo. Praise God. Glory be to God, mga isuon. Ikaupat pa lang ini, mga isuon. Dalay ko ng Ginoo. The Lord. Yan. Padali lang sa oras pa. Mga isuon. No? Dali sa oras. Dalahin ko ng Diyos sa mga pulong sa aton ni Ginoo. Praise God. Mga isuon. Yan. Ngayon, mga isuon, no? Nganong gibayaan mo ako. Gitawag iya nga Diyos. Tanawan nato na. Sa Juan, mga isuon, sa 20, tawag namin sa 20, dalay ko ng Diyos. Sa 20:17, tanawan namin nato. Unya, giinginan siya ni Jesus, ayaw ako hikapan. Kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto hinuon ang akong kaigsuonan ug sugili sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan ug sa akong Dios ug sa inyong Dios. Yan mga kaisunan. Dios siya pa di ang amahan niya. Dios ko, Dios ko. Pero ang gitawag niya yung amahan nga Dios ug ang amahan nagtawag pud sa anak nga Dios. Ang anak nagtawag sa iyang amahan nga Diyos. Ang amahan nga Diyos, nagtawag po siyang anak nga Diyos. Magsurang pareha sila Diyos eh. Oo, tanawang ta ha. Sa Hebreo, mga isuon, isuunan, sa Hebreo 1:8, dalay ko ng Diyos, no? Ang Diyos mismo, nagtawag siyang anak na Diyos. Ingon diri ho. Apan bahin siyang anak, miingon ang Diyos, ang imong trono o Diyos, mulungtad hangtod sa kahangturan, o uban sa hustisya, maghari ka sa imong gingharian. Yan. Unsa pa no? Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Diyos, ang imong trono o Diyos. Yan. Ang Diyos nga amahan, nagtawag siyang anak nga Diyos din. Diyos. Yan eh. Tawag ni Kristo siya man, Diyos ko, Diyos ko. Nga nagibayaan mo ako. Kaya ingon ni Kristo, ang akong amahan, inyong amahan, o ang akong Diyos, inyong Diyos. Dalay ko na Ginoo. Okay, so, praise the Lord. Glory be to God. Yan. Praise the Lord. Oo. Yan. Karon, pag siya na ni asa dugyuta, magsuon. Si Kristo kasi kung ang amahan, bago siya miadto sa kalibutan, may agreement sila nga muna iyang buhaton. May kasabutan sila, mga isuon. Sang naghangyo siya sa amahan, nga kung pwede, iiwas sa iya ang kupa. Pero ingon niya, dili sa buot ko, kundi sa buot mo. Yan. Tanaw nato, no? Sa Mateo 26:41, maisuon, mo kaning sulti sa pulong sa Ginoo. 39, 26:39. Ingon dire, dalay ko ng Diyos. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta, ug nag-ampo nga nagingon, amahan ko. Kung mahimo kuha ka nako kining kupa sa pag-antos, apan dili sa akong pagbuot, maoy matuman kundi ang imo. Yan, dalay mo ng Diyos, makasunan. Ang kabubuton gyapon sa amahan ang matuman. Kaya ingon ni Kristo, nanaog ako gikan sa langit, hindi pagtuman sa akong kabubuton, kundi sa kabubuton sa nagpadala ka nako. Mga iso. Di ba?
Ingon diri sa Juan, sa 6:38, mga isuot. O, dali-dali ko na lang ini. Praise the Lord. Isa naman lang to. 6:38. No? Ingon diri. Kay nanawag ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron sa pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Gani ingon niya, dili sa kabubuton kundi sa imo, ang matuman sa gihapon ng Ama. Mao na kanyang misyon, mga kasunan, nga luwason ang mga tao dinhi sa kalibutan. Praise God, glory be to God. Og natuman niya ang kanyang misyon, mga kasunan. Dalay ko na Ginoo. Ay, 4 pa lang kayo, 4 lang kayo, Diyos ko, Diyos ko. Dalay ko ng Diyos. Okay, dili kita si kalima, mga isunan. Oh, sa ginauhaw ako. Taga-ira ko tubig, kay ginauhaw ako, mga isunan. Oh, sige lang. Oh, mamaya na. Sa 19, mga isuon, 19, sa Juan 19:28, mo kining sulti sa pulong sa Ginoo. Praise God, glory be to God. Mga isuon. 19:28. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron matuman ang kasulatan miingon giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlog nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa sa sanga sa ipuso o giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak, mga kaisunan. Pagkadungog sa mga sundalo nga nagsulti si Kristo, giuhaw ako. Mga isuon, antes nga tubig ang ilang ipainom, suka ang ipainom nila sa Ginoo. Grabe ang lupit ng tao, mga kaisuunan. No? Mako mo, nauhaw ka, dapat tagaan ka tubig, suka ang ano sa iya, mga kaisuunan, ipainom. Oo, yan. Asa nauhaw ang Ginoo. Sa kalagayan niyang tao, sa intangan niyang siya ay nagpakatao, nauhaw siya sa tubig. Kay ugtong tutok, grabe inis makisunan. Pero sa espiritual na pagkauhaw, nauhaw siya sa paghigugma sa mga tao sa kanya. Kay bisan, buhatan niya og maayo ang tao, gipakaon niya ang 5,000 ka mga tao, wala bayad. Mga kaisunan wala bayad. Nabusog sila ka na. Oo, sobra pa. Sunod naman, ipakaon niyang 4,000 ka mga tao, nabusog sila. Grabe kayo sa Ginoo sa iya. Pero ang ibahalo sa iya, mga kaisunan, antes kay giuhaw siya, painomon siya sa tubig, dili subig, suka ang ipainom sa Ginoo. Pero may usa ka babae nga buhat ug maayo sa Ginoo. Kinsa ka na nabaybayan, mga kaisunan. Tanawan nato na sa Mateo, mga kaisunan. Dalay mo ng Diyos, no? Dili tubig ang iyang gihatag sa Ginoo, kundi pahumot. Pahumot ang ginahatag niya sa Ginoo, dili tubig, pahumot. Mga kaisunan, gibuo siyang ulo ang pahumot, mga isunan. Nga, ingon gani mga isuon sa mga alagad niya, nga usik-usikan man kining pahumot nga ini. Nga kung ibaligya kini, dako kini nga kwarta ug itabang sa mga kabos. Ingon ni Kristo, ang mga kabos permi ninyo makita, pero ako dili na. Kay gibubuan niya ako o pahumot para kini sa akong kamatayon. Mga isunan, no? Dalay ko ang Diyos, mga isuon. Praise God. Glory be to God, mga isuon. Yan. Sa Mateo 26:6, ang singon diri samtang dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon, nga Sanlahon City, may usa ka babayi nga miduol kang Jesus.
dala niya ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa madahalon kaayo nga pahumot. Ug gibuko niya kini sa ulo ni Jesus samtang nagkaon siya. Nakakita niini ang iyang tinunan ug nangasuko sila nga nag-ingon, kining pahamuta mahimo kang ibaligyag mahal o ang halin ikahatag ngadto sa makabus. Yes. Nasayod si Jesus nga sa ilang isulti og miingon siya kanila nganong samukon man ninyo kining babayi. Maayo ang iyang ihimo ala kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban apan ako dili makaisuon. May nakabuhat po og siyang maayo. Atong babae, tibod ay kadaghan yung tibod. Ang unod sa tibod, daghan ka na. Puros pahamot, malon. Gipaligo niya sa Ginoo. Makaisunan. Praise the Lord. Oo. Maayo pa katong babae, kay nakahatag og pahamot. Katong nauhaw siya, katong mga tao nga naglansang siya sa cross, ay suka kanihatag. Makaisunan. Wala nila na umpomi ang kauhaw sa Ginoo. Ikaduwa, nga nauhaw ang Ginoo sa pag-alagad sa tao. Praise God. Oo. Nga bisan mo unang itong ipangayo niya ay sa ato grabe pag-ato si Kristo para maluwas kita. Tapos ipakita mo alagad ka niya, mga kaisunan. Dapat alagaran ka ang Ginoo. Atong tambalan ang kauhaw sa Ginoo, mga kaisunan. Salamat sa Diyos. Di ko na lugayo, mga kaisunan. Yan. Pag sabi nga, nauhaw ako, nauhaw siya sa literal tubig. Ikaduwa, nauhaw siya sa pagigugma sa mga tao sa iyaha. Ikatulo, nauhaw siya sa pag-alagad sa tao kanya. Kay sa survey sang 1995, ang survey sa 100% makaisunan, 30% nang nagasimba. Ang 70% wala nagasimba sa adlaw sa pagsimba. Makaisuon. Grabe. Gamay na yun ang tao na nagadugdog sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Okay. Dili na kita si kaunong makaisuunan. No? Kaunong. Nga ingon niya, mga kaisuunan, natapos na. Anong natapos na? Natapos na ang iyang bunuhaton ngay ipabuhat sa Ama. Natapos na ang iyang mission. No? Tapos na. Tapos na ang kontrata, mga kaisunan. Dalay ko na. Praise God. Dalaw na to. Sa Juan 29 hangtod sa 30, 29 hangtod sa 30, mo kining sulti sa pulong sa Ginoo mato. Praise the Lord. Glory be to God. Ingon dito. Dito may usa kapanaksan nga puno sa suka. O itunlog nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa ipuso o giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miyuko siya og namatay. Mo kanang testimony ni Juan, no? Ika-unong pa lang. Ingon niya, nagyuko siya og namatay. Siguro, sa pagkakita ni Juan, nagtalikodayon siya. Wa siya kay balo. May usa pa diyan. Si Lucas. Mga isuon. Ato dito. Talino si Lucas, doktor eh. may isa pa nga nabilin. Kunya na isa. Dili kita usa sa ingon diri, natapos na. Pag iyon na natapos na makaisunan, halimbawa, may ginabuhat ka, tapos nang imong gibuhat, iyon na okay, nalipay ka, tapos na. Tapos na iyang pag-antos sa cross. Mga kaisunan. Mission accomplished. No? Tapos na iyang pag-antos, ang sunod kalipay na. Mga kaisunan, nga naman. Halimbawa, nagtrabaho ka, may kaapoy ka sa trabaho, pag-abot sa sweldo, tapos na imong trabaho, lipay ka. Mga kaisunan, papahulay ka na. Dalay ko ng Diyos sa mga pulong sa Ginoo. Tapos na. Kay mo ka na ang iyang iisip. Bisan magkaon siya, ingon siya mga alagad,
Ginoo kauna. Kung sa ingon niya, may pagkaon ako ngawad ni balugi. Ingon sa mga alagad, may nagdala ba siya ang pagkaon? Ingon niya, ang pagkaon ko, ang pagbuhat sa buluhaton sa padala kanako ug pagtapos niini. Makayunan. Matapos sila na. Dalawang tanaw, sa Juan, mo kanang sa iya isip, tapuson niya gayon ang misyon, mga kaisunan. Praise the Lord, tanaw ta sa Juan 4. Juan 4:44. Tanaw na pinatong dito. Praise the Lord. Yan. 4:44 siguro. Sige lang, basahan natin. Juan 4:44. Dalay ko ng Diyos. O si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako o sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Yan. Unsa kuno diri, giagda siya kauna. Sabi niya, Rabi, kauna. Mga kaisuunan. Ingon diri sa 31, iatras na pabasa. 4:31 hangtod sa 34. Niadtong gabihuna ang mga tinunan, miagda kang Hesus, Rabi, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinunan, nagpangutan anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako o sa paghuman sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanako. Dali pag-ingon niya, natapos na. Tapos na ang iyang misyon. Tapos na ipabuhat sa amahan kaniya, mga kaisunan. No? Mission accomplished. Nagdaog ang atong Ginoo. Praise God. Sabi ni Juan, nagyuko sa unang matay. Nagtalikod siguro si Juan, patay na wala na. Likod siya. Ay, may naapali usa, mga kaisunan. Kinilas na ini, mga kaisunan. Makapahulay na kita. Praise the Lord, no? Dalay ko ng Diyos. Dili naman kita sa Lucas. Lucas 23:46, mga kaisunan. Last na ini. Praise the Lord. Matapos ning aton city last word, no? Pero unyang gabi, mabalik kita kay makumyunan kita, mga kaisunan. Dalay ko ng Diyos. 23 sa 46. Mo kani sulti. Unya sa makusog nga tingog, misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti nini, namatay siya. Yan ikapito. Bago siya mamatay, gitugyan niya ang iyang espiritu sa amahan. Kay hali man kinigikan makini sa amahan, mga kaisunan. Dalay ko ng Diyos. Gitugyan niya. Ay kung siyang amahan, nga mo itugyan pa niya sa amahan ang iyang espiritu. Si Kristo anak. Ang nagapamatod nga si Kristo anak, ang amahan mismo. Oo, talawang ka. Nga ang nagapamatod nga si Kristo, anak niya, ang amahan nagapamatod. Sa Mateo, no? Mateo 3. Itong aton mabasa sa 17. 3:17 sa Mateo, Marisunan. 3:17 ba? Ingon diri. Og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Kinsa nagasulti ni ang amahan. Kung sa si Kristo, pinangga niyang anak. Makisunan. Sabi sa amahan, si Kristo anak. Sabi naman si Kristo, ang iya amahan. Amahan niya. Ang Diyos amahan niya. Makisunan. Gani, itugyan ang espiritu sa amahan. No? Sama sa atong Ginoo nga pagtugyan niya sa iyang espiritu sa amahan. Dapat ang atong espiritu itugyan man nato sa amahan.
Kay kung dili nato matugyan ang atong espiritu sa amahan, lahi ang atong matugyan sa atong espiritu. Oh, Buhay pa lang ta, magtubiyan na ta. yan. Ano ang pagtugyan? Ang pagtugyan sa atong espiritu sa amahan, mo kini ang atong pag-alagad. Kung kita nag-aalagad sa Diyos, ginatugyan nato adlaw-adlaw ang atong espiritu sa amahan. Dalahi ko ng Ginoo. Kay bisan unsa ang mahitabo kanato mag-isunan. No? Iyan na kita sa Kung nakatulog man kita, di na kita makamata. Nakatugyan na kita sa amahan. Ang espiritu ta, makadto sa amahan. Dalahi ko ng Diyos. Kaya nag-aalagad kita kaniya. Mga kasunan, sa King James Version, ingon ni Pablo, ginaalagaran ko ang Diyos sa akong espiritu. Yan. Gani ang pagtugyan niya ay sa espiritu, sa Diyos, ang pag-alagad nato kaniya, mga kaisunan. Dalahi ko ng Ginoo. Gani, maningkamot gayon kita mga isuon na makaalagad sa Diyos. Kaya kanang pag-alagad ta sa Diyos, mo ka ang pagtugyan nato, no, sa atong espiritu sa Diyos, mga kaisunan. Dalaygon ang Ginoo, mga isuon. Praise God! Glory be to